mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Gandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang second Sunday ng ating radio broadcast dito po sa Baguio City through our GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7, every Sunday between 5 to 6 in the morning. Ito po ay advance po sa ating YouTube channel, Know Your Bible. Every Friday po nilalabas ko na ito. At ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan kong Spiritual Zombies, The Living Dead Among Us. Ang ating pong teksto ay sa Revelation chapter 3 verse 1. Yan po ang ating teksto. Mamaya babasahin po natin yan after some greetings and of course pagpapalaala sa ating mga kapatiran. Ito po ay marinig every Sunday dito po sa DWRA Barangay 92.7 every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. At ang akong number, if you like to call me, sa Smart 059-49329 and sa Globe 0917-700-3134. Yan po ay sa mga radio listeners natin within the city of Baguio, Benguet, Pangasinan, La Union, and of course, maabot po ito hanggang Abra and all the places na inaabot po ng ating broadcast sa radio. And of course, number one, babati natin ang ating mga sponsors, especially of course, World Radio. At ang ating contact person ay si kapatid na Robert Abels and Sister Beverly Henry Dobbs dyan po sa White's Ferry Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Binabati rin natin mga partners sa Christian World Ministry headed by Brother Terry Dennis, Art Madlaing, James Catoriano, John Jeffrey, and of course Deborah Quinones Marcos, based on Golden Gate Congregation and California, USA. Of course, binabati pa rin natin ang ating radio listeners all over the Philippines at ang ating mga subscribers dyan sa Mindanao, kapatid na Primo Rivera and many others dyan sa Mindanao. Sa Cebu, my sister Evelyn and her son Neil Emperado. Sa Bacolod, sa Iloilo, kapatid na Arvin Tuanyo dyan sa Iloilo Congregation. Sa Dao Capiz, Nard Suanyo and Bibing ang kanyang may bahay. And of course, my nephew dyan po sa Roa City Capiz, si Jong Hill Oliva, of course, at ang aking niece na sa Canada, si Dalia Oliva and the husband Jay Contillo. Mga kapatiran sa Jeddah, kapatid na Jonathan Sareno, Henry Katig, and of the rest of the congregation there in Jeddah. Kasama po si Grace Tuanyo at ang ating mga ka-group chat dyan sa every Friday evening. Kasama napakarami po nila. Last Sunday, we were at Tubao, La Union, burial po ng ating kapatid na pumanaw, si kapatid na Baldomero Rabina at 85 years old. At I was really surprised because he had 7 children and he had 18 grandchildren and another 6 great-grandchildren. So, bali lahat po ang kanyang apo at aposatod, umabot to sa 26. And this guy was very active sa church sa Tubao, La Union when he was still well. And he died just last January 24 at the age of 85. Now, of course, we would like to greet many congregations. May namatay na po na kapatid natin dyan sa Nueva Ecija, San Jose, kapatid na Joel Limboy. We would like to say condolences sa kanyang family. And of course, this coming Sunday, I'll be in Cabanatuan City with Brother June Abaya and the congregation over there hanggang sa Palayan City. The Samaniego family dyan sa Cabanatuan. And of course, sa Palayan City, Sister Tess Lasso. Sa Cavite, by Lord willing,
Next month, pupunta rin ako dyan sa Dasmariñas, but this third Sunday of the month, dyan po sa Pangasinan, Lingayen. Now, let's go to our discussion now of the subject, Spiritual Zombies, the Living Dead Among Us. Ang ating pong teksto sa wikang Ingles ay sinasabi dito sa Apocalypse or Revelation chapter 3 verse 1. Ito po ay sulat ng ating Panginoon Jesucristo na isinulat ni Apostle Juan through the angel of the church in Sardis. This is what I am telling you. I have the seven spirits of God and also the seven stars. Yun po ang description ng Panginoon Jesucristo sa kanya. And then he said, I know what you are doing, and I know that there are many of you. You are alive, but actually, you are dead. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa iglesia sa Sardis. So, the church that is alive, but spiritually dead. Basahin natin sa wikang Pilipino, mga kapatid at mga kaibigan. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Sardis. Ito ang sinasabi ng nagtataglay ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Alam ko ang ginagawa mo at alam ng marami. Ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. So, yung mga ating pagbabasa sa Apocalypse Kapitulo 3, talatang 1, Revelation chapter 3, verse 1, on the subject, Spiritual Zombies, the Living Dead Among Us. Let's now go to our introduction. Surprisingly, although the term zombie is of probably modern origin or modern usage, it aptly describes the living dead in our midst even today. So, yung termino po na zombie, sabihin na lang nating modern yan, o kapanahon lang natin, probably 20th century. So, balit, kung babasahin natin sa Biblia, sa ating teksto na binasa natin kanina, it describes fitly the Christians at Sardis that they are physically alive, but actually they are spiritually dead. So, masasabi natin, the living dead sa ating kapanahunan. And of course, during that time, nangyari na yon 2,000 years ago, but it is also happening today. Marami pa ring living dead among us. Masasabi natin, they are the spiritual zombies. So, sino po yung mga spiritual zombies? But who are actually the spiritual zombies among us? Who are the living dead amidst professing Christians? Sino po ang mga spiritual na patay na naninirahan sa gitna natin? At sabihin na natin, even among professing Christians, mayroon pong mga tinatawag nating spiritual zombies, the living dead. So, sino po ito? Pag-aaralan po natin sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 1:8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. Kaya pag-aaralan po natin, 4 po na parte ng ating leksyon ng pag-aaral natin. Number 1, the definition of physical and spiritual zombies. Number 2, identifying the spiritual zombies in our midst. Number 3, reinvigorating the spiritual zombies among us. And number 4, what is the destiny of unrepentant spiritual zombies? So ano pong pag-aaralan natin? Ano ang kahulugan ng physical at spiritual na mga zombie? Paano natin nakikilala ang mga spiritual na zombie sa gitna natin? Paano naman sila bubuhayin? Spiritually, of course, hindi sa physical. Kung patay na, hindi mo na pwedeng buhayin yun. Of course, unless you are Jesus Christ Himself, pwede mong buhayin ang mga patay. Now, number 4, in the last part of our lesson, will be the destiny of unrepentant and spiritual zombies. Ano po ang hahantungan ng mga hindi nagsisisi na mga spiritual zombie, mga spiritual na patay sa ating iglesia, sa mga iglesia ng ating Panginoon. Now, let's go to our definition. Definition of physical and spiritual zombies. A zombie is a mythological undead, corporeal revenant
created through the reanimation of a corpse. So medyo technical po yung pagkaka-describe niyan, ano? So yung zombie po, hindi po totoong talagang merong zombie. Kung hindi parang creation lang po ito ng imagination ng tao na pwede palang buhayin ang mga patay sa pamamagitan ng, kung marami sila, siguro may chemicals, may miracle, kung ano-anong mga ginawa nila dito sa mga living dead na ito. Probably kasama yun yung kapangyarihan ng demonyo. So yun po ang ibig sabihin ng physical zombie. The term comes from a Haitian folklore in which a dead body is reanimated through various ways, commonly magical practices and religion called voodoo. So sino po ang nag-originate ng idea ng zombie? Well, ito po ay nanggaling sa Haiti. Haiti is one of the, sabi na natin, Caribbean countries, doon po malapit sa South America, sa baba pa ito ng North America. At ito po ay galing sa isang kwentong, sabi na natin, kwentong kutsero galing sa Haiti, isang lugar po kung saan ang isang patay ay binubuhay sa mamamagitan ng tinatawag nating mahika or magic at sa kanilang reliyon, at ang ginagamit po nila yung voodoo. Yung voodoo po isa pong uri ng ritual or practice. May kasama pong siguro pagtawag yan sa mga masasamang espiritu. Modern media depictions of reanimating the dead do not involve magic but rather science fictional methods. Ngayon, sa kwento ng mga, sabi na nating pelikula or modern media, paano po binubuhay ang mga patay? Physically na patay, bubuhayin nila, hindi po magic ang ginagamit. Ginagamit sila, meron silang ginagamit na mental diseases na pamamaraan. Magamit sila ng radiation, pathogens, parasite, and scientific method. So, marami pong pamamaraan kung paano nila binubuhay ang patay. Siguro familiar kayo doon sa kwento ni Frankenstein. Dr. Frankenstein, pinagtagpi-takpi mo yung katawan ng tao, tapos mayroon siyang binigay ng chemicals na buhay yung tinawag niyang Frankenstein because naging monster. Para actually yung doktor na gumawa po noon ay Dr. Frankenstein. Pero yung monster na gawa niya, tinawag later na Frankenstein. And of course, you also know the story of Dracula. Now, a new version of the zombie emerged in a popular culture during the later half of the 20th century. Ayon sa sinabi ko kanina, dumating po ito 20th century na between 19 to 20, yung pinatawag nila ng 19th century. Since 2024 na po tayo mga kapatid, ngayon po ay 21st century na tayo. Pag sinabi natin century, isang 100 years po yun. So tapos na po yung 20th century between 1900 to year 20, yun po yung sinasabi nilang 20th century. Ngayon, 2024 na tayo. So we are on the road going to the 21st century or the 21st 100 years. Yan pong ibig sabihin yan. Now, the zombie attacks and eats the flesh of living people. Ayon sa mga kwento-kwento, mapapanood nyo sa mga pelikula, ang mga zombie po, ina-attack nila. Pinapatay nila yung mga tao at kinakain nila yung laman ng mga buhay na tao para sila ay patuloy na mabuhay po. Sa ating terminology, parang ito yung tinatawag nila dito sa Pilipinas na mga aswang. Alright, sa English tawag nila doon, zombie. They also ate the brains of people. Kinakain din nila yung utak ng tao. Of course, the late singer, pop singer, si Michael Jackson, mayroon po siyang awit na pinamagatan niyang Thriller sometime in 1983 at alam ko sa maraming mga kapatiran, maraming kabataan. Ngayon, alam nila yung kanta ni late Michael Jackson, yung Thriller. Kung hindi nyo pa alam yun, pwede nyo pang pakinggan yun. Makikita nyo, pati yung action ni Michael, the action doon ay parang zombie. So, the zombie apocalypse concept, which is actually global infestation, had become a modern popular art and seen in the Walking Dead franchise. So nagkaroon po sila ng
franchise na movie at ang tawag nila po ay The Walking Dead or The Living Dead. So ito pong idea ng zombie, sinasabi nilang apocalypse concept, nakakaroon po ng tinatawag na global infestation. Hindi po dito sa isang lugar lang, kundi sa buong mundo. Kung di pa kayo nakapanood, maaaring panoorin nyo isa sa mga tinatawag nilang series of movies na tinawag nilang The Living Dead or The Walking Dead franchise. Okay, so yun po ang parang definition natin ng physical and spiritual zombies sa mga taong hindi pa masyadong familiar sa mga termino na ito. Pero sa ating termino dito po sa Pilipinas, ang zombie po ay kapareho lamang ng aswang. Pero ang aswang naman, iba ang description dito sa ating bansa. Now let's go to the second part of our lesson. How do I identify the zombies? How do you identify them? Paano mo sila makikilala? Kung sila ba ay talagang zombie o hindi. Okay, so spiritual zombies are alive physically and spiritually dead. Alright, so yun po yung ating definition sa tinatawag nating spiritual zombies. Alright, so tuloy po natin ang ating discussion sa second part ng ating lesson, identifying the spiritual zombies in our midst. Paano po nakikilala ang mga spiritual na zombie sa ating kapaligiran, especially halimbawa sa church? They are alive physically, but they are spiritually dead. Buhay sila, na totoo, pero subalit sila po ay spiritually dead. Patay sila sa espiritu. Sabi ng Apokalipsis Kapitulo 3, talatang 1 kanina, sabi ng ating Panginoong Kristo sa iglesia sa Sardis, kayo ay buhay, ngunit ang totoo, kayo ay patay. So yun po ang definition ng ating Panginoong Kristo mismo. Well, the Apostle Paul describes the Christians at Ephesus something like this in the book of Ephesians, chapter 2, verses 1 to 5. Sabi ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Efeso, you were dead in your transgressions and sins when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. But God, who is rich in mercy, made us alive in Christ, even when we are dead in our transgressions or sins. Napakaganda po ng sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, kayo ay mga patay dahil sa inyong mga kasalanan. Nang sinunod nyo ang mga gawain ng mundong ito, at sinusunod nyo ang makapangyarihan sa kaharian doon sa kahanginan, at ito po ay nireperado ito sa diablo. Subalit ang Panginoon Diyos na mayaman sa awa ay binuhay niya tayo kasama si Kristo kahit na tayo ay mga patay sa ating mga kasalanan. So napakaganda po ng sinabi ni Apostol Pablo, you were dead because of your sins, but God has made you alive in Christ. Of course, by forgiving us of our sins. So, ang tao pong hindi napapatawad sa kanyang mga kasalanan ayon kay Apostol Pablo ay spiritually dead. Kahit siya ay physical na buhay, subalit siya ay patay sa spiritual. So, sin makes us spiritually dead like zombies, and we look alive but we are dead in sin. We satisfy our hunger. Also, we develop a hunger to feel alive, so we consume things but they do not satisfy our hunger to be alive. I-translate ko po yan, mga kapatid at maibigan. So ang kasalanan po ay ginagawa tayong spiritual na mga patay, katulad ng mga zombie. Ang tingin sa tao, ng tao sa atin, buhay tayo physically. Subalit, patay tayo dahil sa ating mga kasalanan, at katulad sa mga zombie, we develop a hunger to feel alive. Gusto nating mabuhay. Kumakain tayo physically, but we do not satisfy our hunger to be alive spiritually. So kain tayo ng kain ng physical. Panay ang punta natin sa mga fast foods, mga restaurant. Pinapakain natin yung physical na katawan natin, subalit ang ating spiritual na katawan ay namamatay o baka patay na nga. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Efeso,
Kapitulo 2, Kapitulo 1 hanggang 5. Jesus said also that the Pharisees and to the Sadducees during his time, nang buhay pa si Kristo, sabi niya sa mga Sadduceo, "Woe to you, teachers of the law, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and everything unclean." Matthew 23:27. Matthew 23:27, sabi ng Panginoong Jesucristo, "Kayo, kaaba-aba ninyo o kawawa naman kayong mga tagapagturo ng kautusan ni Moses, mga ipokrito, katulad kayo sa mga whitewashed tombs," yung mga nicho doon sa sementeryo na pinturahan sa labas ng puting-puti, napakaganda, beautiful on the outside, but actually sabi niya, inside are full of deadly bones and everything unclean. Di ba katulad ng nicho? Sa labas, puting-puti, lalagay pa ng mga bulaklak. Pero pag kinalkal mo, tinanggal mo yung cover ng nicho, yung semento na yun, puro mga buto-buto ang nasa ilalim. Siyempre, nangangamoy po yun. Masama ang amoy. So, ganun din po ang description ni Apostol Pablo, ng Panginoong Jesucristo, sa mga Pariseo, sa mga nagtuturo ng kautusan ni Moses, mga ipokrito. Sabi ng Panginoong Jesucristo, maganda sila sa labas, subalit sa panloob, spiritually speaking, they are spiritually dead. So ganun po ang description ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo, sa mga Sadduceo, at sa lahat ng tuturo ng kautusan ni Moses noong kapanahonan niya. On the outside you appear as righteous, but on the outside you are full of hypocrisy and wickedness. Matthew 23:28. So sabi ni Kristo, tuloy tayo sa condemnation niya sa mga Pariseo, mga Sadduceo. Sa labas, mga matuwid kayo, sabi ni Kristo. Pero sa kaloob-looban ninyo, sa spiritual, sabi ng Panginoon Jesucristo, punong-puno kayo ng hypocrisy, punong-puno kayo ng pagpapakunwari, at punong-puno kayo ng kasalanan. So sabi ni Kristo, paano nung nakikilala ang mga spiritual na zombie? Yun po yung description ng Panginoong Jesucristo, pati na rin si Apostol Pablo. You build tombs for the prophets and decorate the graves of the righteous. Matthew 23:29. Ginagawa nyo ng mga nicho, ng mga libingan ng mga propeta, at dinalagyan nyo ng dekorasyon ang mga libingan ng mga matutuwid na tao. Anong ibig sabihin nun? In other words, pinagpapatay nila yung mga propeta sa lumang tipan, ang mga propeta, ang mga matuwid na nangangaral ng salita ng Diyos. Sino po ang pumatay? Hindi naman yung modern Pariseo at mga Sadduceo noon, kundi ang mga ninuno ng mga Pariseo at ng mga Sadduceo na puro po masasamang tao. Spiritually dead, but they are physical alive. So, yan po ang application ngayon. Kahit ngayong kapanahunan, marami po ang taong outwardly, they are righteous. Sa tingin mo, sa panlabas, righteous, matuwid, nagsisimba, nagkukrus, lumulod mula sa pintuan hanggang sa altar, nagsasakripisyo pag Semana Santa, nagro-rosaryo, nagbibigay ng abuloy, subalit sa katotohanan, they are spiritually dead. Para silang mga zombie. Yun po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, pati na rin si Apostol Pablo. Now let's go to the next part of our lesson, how to reinvigorate spiritual zombies among us. Paano po binubuhay ang mga spiritual na mga patay na nasa kapaligiran natin, lalo na sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo? As there are living dead among us, we have the duty to reinvigorate or to revive them. Sapagkat marami pong spiritual na patay sa kapaligiran natin, sa pamamahay, sa iglesia, sa mga opisina, sa ating gobyerno, sa ating mga lipunan, sa ating sosyudad. Marami pong spiritually dead ng mga tao. So ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Especially to Nicodemus, John chapter 3 verse 3 to 5, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemo na isang tagapagturo ng relihiyon ng Judaismo, you must be born again.
Ano ba ibig sabihin ng born again? Dapat ipanganak ka muli. Kung hindi ka panganganak sa tubig at sa espiritu, hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. Ano pong ibig sabihin ng born again? Spiritually alive again. Ano pong ibig sabihin ng born again? Born again of the water and of the Spirit. Ibig sabihin yung Spirit po, yung Espiritu ng Panginoon. Pero paano po mapasok ang Espiritu ng Panginoon sa tao? Sa pamamagitan po ng pagsisisi, ng pagbautismo, sa kapatawaran ng kasalanan, at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yun yung sinabi ni Apostol Pedro doon po sa Gawa 2:38. Sabi niya sa mga Pariseo, sa mga Hudiyo na nagpako kay Kristo, magsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Born again po ay description ng taong ipinanganak na muli. Hindi po yan sekta. Kasi ngayon ginagamit pong sekta. Anong religion mo? Born again. Born again mo is a Christian. A Christian is born again and a born again is a Christian. Pareho lang po yun. He was not yet in the spiritual kingdom of Christ. So kung hindi ka pinanganak sa tubig at sa espiritu, na binautismuhan ka sa tubig at pinangaralan ka ng salita ng Diyos na binigay ng Espiritu Santo, you are still spiritually dead. Patay ka pa sa spiritual na pamamaraan. Today, many are physically alive but are spiritually dead because of their sins. Sa ngayong kapanahunan, habang napapakinggan nyo ito, maring buhay kayo physically, but you are spiritually dead. Patay kayo dahil sa inyong mga kasalanan na hindi pa napapatawad ng Panginoon sapagkat hindi ka naniwala kay Kristo, hindi kayo nababautismuhan, at hindi nyo natanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. The Apostle Paul himself considered himself as spiritually dead. Sabi ni Apostol Pablo, ako rin ay zombie, but I was made alive in Christ. The Apostle Paul said in the book of Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Kung ikaw po ay nakapako kasama ni Kristo doon sa Kalbaryo, sa Mount Gethsemane, o doon sa Mount Calvary, sa Golgotha, ikaw ay patay. So sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Ako rin ay nakapako kasama si Kristo. At pag nakapako ka, siyempre patay ka. So, the Apostle Paul said, I am also a spiritual zombie. But, ako ay buhay. Dahil kay Kristo, I live. I am crucified, or I was crucified with Christ. Yet not I, but Christ lives in me. So, isang tao, isang tagapagturo ng salita ng Diyos, Apostol Pablo, ay namatay dahil sa kanyang kasalanan, subalit siya ay binuhay ng Panginoong Jesucristo nung siya ay sumampalataya kay Kristo, napatawad ng kanyang kasalanan at binigyan siya ulit ng banal na Espiritu. Acts 2:38, sabi ni Apostle Peter kanina, Apostle Peter, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And of course, you become spiritually alive. Yun po ang sabi ni Apostle Pablo sa Galatia 2:20. Now, let's go to the last part of our lesson. What is the destiny of the unrepentant spiritual zombies? So, ano po ang patutunguhan ng mga patay, spiritually dead, na hindi nagsisi hanggang sa ngayon? Marami pong tao sa ngayon, kapanahunan, they are physically alive, but they are spiritually dead. Mga spiritual na zombie po sila. So, saan po patutungo? Saan hahantong ang mga taong hindi nagsisisi, hindi sumasampalataya kay Kristo at akala nila they are righteous, they are good people, but you are spiritually zombie. You are spiritually dead. Mga spiritual zombie po ang mga taong hindi nagsisisi, hindi lumalapit kay Kristo at hindi natatanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Many today are spiritually dead as they are tangled with human churches and doctrines. Paano po namamatay ang isang tao, spiritually speaking? Paano namamatay ang tao
sa spiritual na pamamaraan when they are entangled with human churches and doctrines. Sa Biblia po, isang iglesia lang itinayo ni Kristo. I will build my church, sabi ni Kristo. At anong iglesia? Of course, Roma 16:16, different congregation, sinabi doon, salute one another with the holy kiss, the churches of Christ salute you. So, alamin natin mga kapatid at mga kaibigan, kung ang kinaianiban mo na iglesia ay siyang tunay na iglesia ng Panginoong Kristo, but when you are entangled, you are a member of human churches, and you are following human doctrines, you are spiritually dead, kapatid, kaibigan. Example po ng mga spiritually dead na mga tao sa ngayong kapanahonan. Well, one of them, I will not mention the name of the religious group, but one of these groups na considered spiritually dead, they teach that the old law abolished by Christ should still be kept, especially the Sabbath. Ano po yung mga taong sinasabi ko dito na considered spiritually dead? Ito po yung mga taong nagtuturo na ang lumang kautusan ay binigay ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Moses noong kapanahonan ni Moses doon sa bundok ng Sinai, ay dapat pa ring sundin ang sinasabi nilang 10 kautusan, lalong-lalo na ang araw ng Sabado. At pag hindi mo raw sinunod yun, nagkakasala sila. Now, basahin po natin ang teksto sa Colosas Kapitulo 2, talatang 13 at 16. Medyo mahaba po ito mga kaibigan at mga kapatid. Saan ang pakinggan natin? Ano sabi ni Apostol Pablo? Colosas 2, 13 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi. Kayong dating patay, tingnan nyo patay yung mga Hudyo na patuloy po na sumusunod sa kautusan ni Moses sapagkat ito'y pinalitan na. Kayong mga patay dahil sa inyong kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat na naisulat na lituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo dito? Yung mga hintil, yung hindi Hudyo, na hindi sakop ng batas ni Moses, sila po ay considered spiritually na mga patay. Bakit? Kasi yung kasalanan nila hindi napapatawad. Sa Old Testament, ang mga Hudyo, tuwing magkakasala, sila po ay naghahandog ng mga hayop at sa pamamagitan ng mga hayop na yon, mga baka, kambing at tupa, napapatawad yung kasalanan nila temporarily. Pero ngayong kapanahonan, hindi na po kailangan ng mga hayop, tupa, kambing at baka. Sa pagpapatuloy po sa ating pagbabasa sa Colosas Kapitulo 2, talatang 15, sabi po ni Apostol Pablo, ganito, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ano pong tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Well, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ang pagkatalo niya sa kapangyarihan ni Satanas, ang Diablo, kasi kasama na rin po ang pagwawakas ng kautusan ni Moses sa Old Testament, sapagkat yung kautusan ni Moses, temporaryo lang po yun, hindi aalis talaga ng kasalanan, sapagkat araw-araw pag nakakasala tayo noon, tuwing magkakasala, maghahandog ka ng isang hayop, kambing, tupa o baka. Very expensive po yun. Ubos yung mga hayop po na alaga. Sa ngayon, ang binigay na sacrifice ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Basahin natin sa verse 16. Kaya't wag na kayong magpapasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan at sa araw ng Sabat o pamamahinga. Ang mga ito'y anyo lamang na mga bagay na darating, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Ito po ay hindi naintindihan ng mga taong hanggang ngayon ay gusto pa rin nilang sundin ang kautusan ni Moses, ang Ten Commandments, lalo-lalo na po yung araw ng Sabado o pamamahinga.
Sa Old Testament po, ang parusa sa mga taong hindi sumusunod sa araw ng Sabado, araw ng Sabat, kapag sila po ay nahuli na binabali nila o sinusuway nila yung kautusan tungkol sa araw ng Sabado, pamamahinga, ang punishment po, ang parusa sa Old Testament, sa Lumang Tipan, ay kamatayan. Subalit ang mga modern na mga religious group, nasabi nila ang Ten Commandments daw ay dapat sundin, pati na rin ang araw ng pamamahinga, hindi po nila pinapatay ang mga sumusuway sa araw ng Sabado. Sabi nila, yung batas na pagpatay doon sa Lumang Tipan, hindi na daw dapat sundin. Pero bakit mo sinusunod ang Lumang Tipan at kung hindi ka nagtrabaho, sinusuway mo ang kautusan? Ang parusa po sa pagsuway sa Sabat nung panahon ni Moses, binabato nila hanggang mamatay. Hindi po nila sinusunod yung grupo na ito. So in other words, pinipili na lang po nila ang gusto nilang sabihin at sinasabi nila, sila raw ang mga Kristiyano. Subalit, ano sabi ni Apostol Pablo? Kayo ay mga patay, spiritually speaking, dahil sinusuway nyo ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. So they are spiritually zombies, breaking the Old Testament law, especially the Sabbath, meant physical death, but modern false teachers would not impose physical death today. They do not really follow the law of God and they make their own law and its interpretation. So ito po yung patungkol ito sa mga grupo ngayon. Hindi ko na pababanggitin yung kanilang mga pangalan, pero alam nyo kung sino sila. Sabi nila, sundin yung Old Testament law, especially yung araw ng Sabado, pamamahinga. Subalit, ang purpose po nila, pansarili, hindi nila talaga sinusunod. Bakit? Ang parusa ng violation ng Sabbath law, keeping in the Old Testament, was death. Kamatayan po at pinagbabato nila ang mga hindi sumusunod sa araw ng Sabado. Pati nga si Kristo gusto nilang batuhin noon eh. Alright, so they are so-called spiritual zombies today. They are physically alive, but they are spiritually dead. And yet there are many examples and variations of the living dead among us today. Marami pa pong halimbawa ng mga spiritually dead na mga tao ngayon. Spiritual zombies na mga tao ngayon, physically alive, but they are spiritually dead. Pero napakarami po. Hindi na natin babanggitin yan. Pero kung babasahin nyo ulit yung Revelation chapter 21 verse 8, yung leksyon natin na nakaraan, hellfire, the destiny of all liars. Nandun po yung mga makasalanan. Ano sabi doon sa Biblia? Revelation 21 verse 8, the unrepentant spiritual zombies are bound to the lake of fire. Sino yon? Mga mamamatay tao, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, mga lasinggero kasama po doon. And all liars, lahat po ng sinungaling, ang kanilang hahantungan ay dagat-dagatang apoy o lawa ng apoy at asopre. Sa ating pong pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid, sana naliwanagan kayo sa pagpaliwanag natin tungkol sa spiritual na zombie. They are physically dead, but they are physically alive but spiritually dead. Sa ating pagtatapos po mga kapatid at mga kaibigan, the living dead among us have still chances to become spiritually alive. Ang mga patay, spiritual patay, sa panahon natin ngayon, may pagkakataon pa pong mabuhay na muli. Ano po ang pagkakataon nila? Para sila ay magkaroon ng buhay na spiritual. Ano sabi ni Kristo? But before we go to that, ano sabi ni Apostle Peter? 2 Peter chapter 3 verse 9, brothers and sisters, God is not willing that anyone should perish but that all should come to repentance. Ayaw ng Panginoon Diyos na mawala ang mga tao. At hanggang ngayon, pinagbibigyan niya ang tao na sila ay magsisi, bumalik sa Kanya, at sila ay mapatawad. And of course, God wants everyone to go with Him to heaven, His eternal kingdom. Subalit ayaw ng mga taong maniwala. Ano sabi ni Apostle Peter? Apostle Paul in Acts 17:30-31, he commands all men to repent before the judgment will come.
Inuutos pa ng Diyos ang mga tao ay magsisi, lalo na ang mga kinukonsider po na spiritually dead, mga zombie. Acts 17:30, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all men to repent. And that because the judgment will come through the Son, Jesus Christ, ang kanyang anak na naparito sa mundo, sa lupa, para tayo ay bigyan ng spiritual na kaligtasan at spiritual na buhay doon sa kalangitan. Kaya kung ikaw po ay hindi pa Kristiyano, kayo po ay nabitahan namin, maniwala ka kay Kristo, mabautismo para sa iyong kaligtasang spiritual, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, magpabautismo ka, magsisi ka sa iyong kasalanan, magbautismo at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo, kapatawaran sa iyong mga kasalanan ayon kay Apostol Pedro sa Gawa 2:38. Huwag na po ninyong ibagmahala ang imbitasyon ng Panginoon. Kung kayo po ay ready na, today is the acceptable time. Now is the day of salvation according to Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Please remember that Jesus Christ is inviting you. Doon sa Matthew 11:28-30, ano sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Ano pa sabi ni Kristo sa John 11:25? Sabi niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me will never die. Juan 11:25, ako ang buhay, ako ang pagkabuhay na muli. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Spiritually speaking, of course, hindi physical. Ano pa sabi ni Kristo? John 14:6, I am the way, I am the truth, and I am life. Ako ang daan, at ang katotohanan, at ako pa rin ang buhay. Sa mga taong hindi pa spiritually alive, nananatili pa kayong mga physically alive but spiritually dead, kayo po ay tinatawagan ng Panginoong Jesucristo. Let's pray. Ama po naming banal, maraming pong salamat sa mensahe. Nawa po ang mga kapatiran natin, ang mga kinig, ang nanood ng YouTube na ito, nawa po ay naintindihan ninyo at naunawaan ang mensahe ng Panginoong Jesucristo na kayo po ay dapat na mabuhay na muli. Paano? Sa pamagitan ng paniniwala kay Kristo, pananampalataya, pagsisisi sa mga kasalanan, pagkumpisal na siya ay Panginoon at Diyos, pagbautismo sa pagkapatawaran ng iyong mga kasalanan, at sa pagtangkap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin, mga kapatid, mga kaibigan, at sa Panginoon, niniling po natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, pati na rin ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin. Maraming po salamat, mga kaibigan at mga kapatid. Inyo pong lingkod, Brother Dan Oliva, sa programang Alamin ang inyong Biblia, Noy Bible Program. Nagpapasalamat. Magandang umaga po sa lahat. Magandang hapon, magandang gabi sa iba't ibang lugar ng mundo. Amen, amen. Praise the Lord, for He is glorious. Never shall His promise fail. God is victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, His power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify His name. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Amen, amen.
Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.